Magandang umaga mga mamshis, mga beshies, mga ladies in red, ate matanda at saka bata. Andito naman tayo sa divination talk natin at salamat sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. At yung audience po natin is lahat na po. Mamshis, beshies, ladies in red, ate matanda at saka bata. Mga handsome, tall and dark mga guys yan. Kasama na yung mga maiitim at mga LGBTQIA. Lahat na po, universal na po tayo. Yung ano lang natin is dapat may kaalaman kayo sa hanggang kahit elementary lang, kasi mahirap naman yung talagang kahit na mga simple na mga ideas is parang hindi natin alam na kahit na yung mga English natin ng pang elementary hindi nyo nakuha, medyo napakahirap po ng ganun. Pero gawa po tayo ng paraan na matugunan. Yung tema po ng talk natin is galing kinuha po ito sa prayer ni Master Christ nung humingi ng klase ng prayer yung mga disciples. Sinabi niya is part ng prayer niya is forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Yun po sa English. So ibig sabihin po niyan is patawarin niyo po kami dahil pinatawad na po namin yung mga taong nagkasala sa amin o nagkautang man. Isali niyo lang mo nag 5-6. Okay? So, ganun po. Mauna po tayong magpatawad sa mga nagkasala sa atin para mapatawad tayo. Kasi yung tao pong hindi magpatawad, may galit, may guilt, may anger, apektado po yung takbo ng pag-iisip natin yan. Ito yung sinasabi natin, magkaroon ka ng psychological problem dahil napakalakas po ng hatak po ng false ego po. Minsan ginagamit sa medical or psychological practice is ego. Matindi po yan. Nag-split po hanggang sa pag masyado matagal na yan, pupunta na po sa subconscious yan. Napakalakas na po. At saka ang hindi po madaling yan. Kahit mag-therapy ka pa po, pwedeng temporarily mawala, pero hindi po permanent. Kaya nga nag-hold pa rin yung idea ni Sigmund Freud na pag hindi magta-transfer lang yan, parang yung bigat sa kaliwang balikat papunta sa kanan, paikot-ikot lang po. Yun po yung hindi minsan naintindihan ng ibang tao. Pero sige lang, masaya yung mundo pag may ganon, yung paikot-ikot. Ngayon, magtaka kayo sa mga sinasabi ko minsan, maiba-iba yung mga words na ginagamit ko. Kasi yung medyo may kakulangan din po tayo. Kasi nakalimutan ko pala, hindi po kayo yung sanay sa analytical na thinking. Yung pag-analyze masyado. Yung minsan kasi yung iba sa atin hindi masyado sanay. So, pag nagko-code switching ako, nagbabago ako ng words. Hindi masunod ng iba kahit minsan sasabihin ko na ito yung ibig niyang sabihin. So ngayon, ganito po. Dahil yung ginagamit nating yung scripture po, basihan sa pag-aaral is Bible po. Ihimay-himayin po natin. Okay? Ng konti. Pero yung scripture po, kasama yung lahat. Sa Christian world, yung scripture is Bible. Collection of books, ibig sabihin. Mga iba't ibang libro na pinag-isa. Yung sa India po, Vedas po. Iba-iba, ang dami pong Vedas. In general, Vedas ang tawag dyan. Iba-ibang books din yan. Sa Islam, Quran, pero may iba pa siyang ibang mga books na kasali. Yung mga traditions, history. So, sa ibang spiritual practice, iba rin po yung pero mag-focus muna tayo sa Bible at saka i-relate natin sa ibang scripture. So pag sinabi ko po palang shadow, ibig sabihin sila yung mga taong parang katulad ni Master Christ. Ang shadow po parang katulad ni Moses, sa mga prophets, mga messenger katulad ni Prophet Muhammad, or katulad ni Krishna. So magmabilong pa rin sila sa shadow. Kasi parang mga sila, divine yung nature nila. Hindi po sila makonsider, hindi po natin kinoconsider sila na mga ordinaryong tao.
So, pag sinabi kong sadhu, sila yung mga saints minsan, mga righteous na tao. Ganon yun. Kasi yung purpose ng mga sadhu naman is i-relay. Para sila yung mga nakikichismis. Para kapamilya ni Maringtes na magmamarites tungkol sa kwento. Okay. So, yung mga scripture na sinasabi natin, katulad sinabi kong Bible, yun na yung chismis na nakasulat na. So, ganon yun. So, yung scripture po is kwento lang naman yan. Kwentong, minsan sabi nila, kwentong barbero daw. Marites na nakasulat sa papel. So, yun yung scripture na tinatawag. Sample yan is Bible. Okay. So, yung mga stories dito, kwento, is mga experience ng mga sadhu din. Katulad ni Master Christ, ni John the Baptist, alam yung Prophet Elijah, ni Isaiah, alam mo yung kwento na sinulat ni Moses, ganon yan. Kung sa Vedas pa ni Vyasadeva, alam mo yung ganon. Sa Quran, na collection na sinulat ng mga ibang tao nung nag-recite si Prophet Muhammad. So ganon yun. Stories lahat yan. Or mga wisdom, words of wisdom, or mga poetry. Yung alam niya man ng poetry, yung tula. Okay. So ngayon, pag ito, tandaan natin mga mamshi, beshi, tejes, red, at matanda at saka bata, at lahat na kayo dyan, mga guys, at saka mga member ng LGBTQI. Yung pagbasa po, skill po yan. Parang, pag nagbasa ka ng libro is, gusto mong kilalanin yung isang tao. Ang libro, hindi lang gumagalaw sa sarili niya. Ikaw lang yung, kinakalabit mo lang siya, alam mo, hinahawakan mo siya, bahala ka na kung anong gagawin mo sa kanya. Yun yung tawag yun na is libro o book. Kaya nga, scripture tawag niya. Okay. So, ngayon, yung libro na to, may iba't ibang parts. Para hindi ka mahirapan sa pag-intindi minsan, or sa mga sinasabi ko rito, is kailangan mo magkaroon ka ng sarili mong Bible, syempre. Kasi kung wala kang Bible, parang hindi mo alam kung saan ko pinulot yung idea. Okay. So, ngayon, yung una dyan, of course, sa pagbasa is, alamin mo yung intention muna ng, bakit merong kwentong ganyan? May kwentong barbero. Bakit may kwento sa Bible? May kwento sa Vedas? May, alam mo yung sa Quran? Tradition? Kasi alam mo dapat yung intention, masama ba yung intention ng isang tao sa'yo o mabuti? Okay. May mga taong, sabi nila, mabuti yung intention nila, pero gumagawa sila ng kasamaan. Ibig sabihin, pumapatay sila, nananakit sila, baka pag nakawan ka. Ano yung intention? Kaya nga kung yung Bible, mga mamshi beshes ay disinread at imatan sa kabata, kung ikaw ay isang babae, ang Bible ay parang lalaki. Scripture. Kung ikaw ay lalaki, yung handsome, tall, and dark na guys yan, at saka yung maitim. Yung Bible ay parang babae. Now, kung LGBTQIA ka, depende kung ano yung preference mo. Pwedeng wala ka ring preference. Okay. So, ganun yan. Nakikirelasyon ka. So, kailangan alam mo yung intention. Ano ba yung intention niya sa'yo? Masama ba? Mabuti? No, ngayon, sa intention ng isa is merong parang idea dyan, world view na tinatawag. Pananaw mo sa mundo. Pananaw mo sa sarili mo. Pananaw mo sa mundo. Lahat-lahat na sa mundo, ano yung pananaw mo? So, dalawa po yung pananaw dyan. Yung isa pong pananaw is sabihin nating righteous view, right and wrong, or dogmatic minsan kasi naging dogma na siya, is ikaw po ay isang makasalanang babae. Ikaw po ay isang makasalanang lalaki. Ikaw member ng LGBTQIA, makasalanan ka. So, kailangan mong sagipin ka sa kasamaan mo. I-save ka. Yung iba dyan, pwede kang i-torture daw. So, ganun yung righteous na view. Lagi mo yung come across kung mabasa sa book. Kasi minsan yung pag-translate depende sa doctrine or dogma. So, ibig sabihin, ikaw ay makasalanan, tarantado ka. Okay. So, kailangan ma-save ka sa katarantaduhan mo. I-condemn ka, baka mapunta ka sa impyerno. So, yun yung doctrine. Okay. Yung isang worldview naman is pananaw ng isang lover or yung mga
sinusuyo ka. Okay, lover. Kung ikaw babae, yung Bible is parang lalaki. Kung ikaw lalaki, is para siyang babae. Now, kung ikaw LGBTQ, depende na kung anong relasyon na gusto mo. So, ang point of view ng ng lover's view is broken-hearted ka. Nabasag yung puso mo. Pinagloloko ka ng iba, pinaglalaroan daw, hindi ka mahal. So, ngayon, ang purpose ng lover's view na yan, ang intention niya is rekindle, buhayin ulit yung pagmamahal sa puso mo. So, ano to? Sari-sarili lang ba na pananaw to? Hindi po. Kasi, nakapattern ito sa Tree of Life and Good and Evil. Ang Tree of Good and Evil, righteousness po yung ini-impose niya. This is right, this is wrong. Ganun po yan. Sa Tree of Life is lover's view po yan. Mabubuhay ba ulit yung pagmamahal mo o tuluyan ng mamamatay? Excuse me. Excuse me. Okay. So, ganun po yan. No, ngayon, alam nyo na kung ano yung intention. Na kung magbasa ka ng Bible, gusto mong maging matuwid yung ibang tao, righteous view ang tawag dyan. Pero, kung magbasa ka ng Bible, para maintindihan mo kung ano yung totoong pagkatao ng pagmamahal na tinatawag o kung paano ano yung pagkatao ng totoong minamahal ka, yun yung lover's view. Seducer's view ang tawag ng iba doon. Okay. So ngayon, alam niyo na yung intention. Yung first requirement po ng pagbasa ng Bible, alam mo na. No, ngayon, kung nabasag yung puso mo, dahil sa isang tao, alamin mo sa scripture, bakit nabasag yung puso mo at paano ka ngayon maghahanap ng isang tao o makipag-relate sa isang person para maintindihan mo yung totoong pagmamahal. Yan yung point yan. Ngayon, papasok na tayo sa isang stage na kailangan nating malaman, mayroon tayong impormasyon. Alam mo yung ganun? Magkarelasyon ka, dapat may impormasyon ka. Now, sa isang libro, katulad ng scripture o Bible, wala namang title ito, pero nabilong ito sa kategory na religious books. So, hindi to ibang books, hindi religious books ang tawag. Ibig sabihin, may connection ito sa Godhead. Okay. So, since Bible ang tawag ito, ibig sabihin, collection siya ng libro. Parang nangungoleksyon ka ng cards, nangungoleksyon ka ng sasakyan, nangungoleksyon ka ng pera, siguro mga antique. Yan yung ibig sabihin ng Bible, nangungoleksyon ka or collection ng mga libro. Ngayon, yung bawat libro na yan, may title yan. Ganon yan. So, kung ano yung title niya, yun din yung laman niya. Okay, pwede mong ibahin yung title niya, pero generally, bawat libro, kung Protestant ka, 66 yung books diyan. Kung Catholic ka, mahigit 66 kasi kung Roman Catholic ka, may tinatawag na Apocrypha or Deuterocanonicals. Yung King James Version, meron pong Apocrypha yan. Pero ngayon, parang na-trim down siya. Wala na siyang Apocrypha. Okay, so na parang Protestant yung nature niya. Okay, so ganon po yan. Now, ngayon, makikita mo na ngayon kung anong klaseng Bible yung hawak mo, Protestant ba o Roman Catholic na version. Okay. Anyway, ang mga church fathers na sinasabi, yung mga naunang naging leaders sa mga Christian leaders or Catholic Christian leaders ang consider. Pero minsan ina-accept din ng mga Protestant is nagko-quote po sila, kumukuha sila ng mga salita sa Apocrypha or Deuterocanonical. Pero minsan yung iba dyan, hindi maganda yung laman niya. Okay. Yeah. Okay, so ngayon, alam mo na. Now, pag binuksan mo yung Bible, alam mo yung title, di ba? Doon sa labas. Ngayon, titingnan mo yung table of contents niya. Ibig sabihin yung lista ng mga laman ng mga libro. Makikita mo naman yan, contents yung nakalagay minsan dyan. So, kung Protestant ka, is Old Testament at saka New Testament lang yung makita mo. Pero kung medyo, ginagamit mo yung Catholic Bible, may Apocrypha minsan dyan, may or Deuterocanonicals na nakapasok. Okay. So, ayun.
yung title minsan ng mga libro is maiksi lang, katulad ng Genesis, yung title niya Genesis. Short table of content yan, or title. Merong long table of contents na tinatawag. Ibig sabihin, after ng Genesis na pangalan, example lang to is may konting explanation. Makikita nyo yan minsan sa Bhagavad Gita na may content, tapos may parang summary siya. Okay, so medyo mahaba na content yan. Yung kasunod dyan is may preface. Makikita mo sa preface dyan na i-explain niya bakit merong translation na ganyan. May translation na bago. Kasi sabi mo, ay may bago na akong Bible. Bakit may bago na namang Bible? Ano to? Pero gano'n naman talaga minsan. May bagong translation. Ang purpose niyan is kasi may bagong pananaw sila na ginamit para baka mas lalong maintindihan. Kasi may mga Bible na minsan walang number. Maliit lang yung number. Parang ang nagbabasa lang sa pocketbook. Yung iba talaga may number talaga, nakaseparate yung bawat sentence. So ganun yun, i-explain nila yun. Tapos bakit ganito yung pag-translate nila. Okay. So ngayon, kasunod dyan, pag binuksan mo yung Bible mo, is may introduction yan. I-explain niya ng author, or baka mga authors din, team of authors, marami sila. Yung parang ito pag yung preface is parang nakita mo, parang 'di ba, kailangan ka mong makipagkilala ang mga mamushi beses ladies na red at matanin sa kapatid. Ito yung preface ngayon. Parang nakita mo siya, ito yung bago niyang damit. Parang ganun. Ito yung forma niya, preface yan. Hindi pa kayo nagkakilala. No, ngayon, merong magpakilala sa inyong dalawa. British na tradition to. Introduction ngayon. Sabi ni, kung ikaw si Mary, si Marie, Mariam, o kung sino may yung pangalan mo, i-introduce ka kay Peter. Okay. So ngayon, merong mag-introduce sa inyo, matanda man or kaedad nyo. So yung introduction, yun yung purpose niya. I-introduce ka niya, ito pala Peter, ito pala si Mary, si Mariam. Kasi malungkot yung buhay niya, kaya Mariam yung pangalan niya. Okay. So ngayon, ipakilala niya kayo, i-introduce niya, ito pala si Peter pala, ganito yung mga hilig niya, ganito yung pananaw niya sa buhay. Parang ini-introduce yung buong libro. So ngayon, may summary minsan dyan. Bakit ganito yung klase ng kulay ng buhok niya? Bakit ganito yung panamit niya? Yun yung introduction. So, patapos yung introduction, medyo mahaba minsan introduction, mga 3 page minsan yan. Yung last dyan is yung index. Alam mo yung index? Sa likod ng libro yan, may mga words dyan na nakalagay. Tapos, kung saan yung page makikita. Or kung sa Bible, anong chapter, anong verse. Ganon yung gamit ng index. Okay. So, alam na pang elementary yan. Of course, ang idea dyan, marunong ka magbasa ng English kung English yung binabasa mo, o Tagalog. Kung hindi ka sure, mag-ready ka ng dictionary. Yan yung pinaka-sure dyan. Kasi sa scholarship naman, may mga foreign language dictionary sila. Okay. Okay. Aramaic, or Greek, or Koine, or Hebrew, or kung ano man dyan. Okay. Kung saan hinugot yung words na ginamit. Okay. Ngayon, ang kasunod dyan is yung tinatawag natin na kasi first level pa lang to. Yung pangalawang level is the same pa rin. Pero, ang ano dyan is, ano ba yung mga gustong sabihin ng author? So, ibig sabihin, pag nagbasa ka ng Bible, ano ba yung gusto niyang ipaalam sa'yo? Ano ba yung ideal na babae? Ano yung ideal na lalaki? Ano yung ideal na karelasyon? Paano sila makipag-relate sa bawat isa? Kung girlfriend pa lang kayo, ano yung gagawin nyo? Ano yung dapat mong gawin? Ganun yan.
Pero kung masyado na kayong close, friends na kayo, kasama na yung benefits dyan, ano yung gagawin nyo? Saan ba kayo mag-focus? Sa friendship or sa benefits? Depende sa inyo yan. Okay. Or baka gusto niya na magsama na kayo. Okay. So, pwedeng considered na couple na kayo, nagsasama na kayo, or baka gusto nyo yung confirmation ng society, magpakasal kayo. Depende sa inyo yan. Wala, hindi naman pinapakialaman niya ng Godhead. So, depende sa inyo. Ang importante, alam nyo yung criteria. So, kung yung basihan mo, ng criteria mo is yung righteous view, marami kang makukuha dyan. Baka maging guilty ka, ma-terrorize ka dyan, matrauma ka, o baka mag-suicide ka, depende sa inyo. Pero kung lover's view, iba po. Matindi po yung level ng lover's view. Hindi po yan basta-basta napapasok. Kasi mataas yung standard dyan. Hindi mataas na hindi ka pwede maging lover. Ibig sabihin, iba po yung mundo na pinapasok mo. Minsan, hindi maintindihan ng righteous view or dogmatic view. Alam mo yung mga dogmatic view, may certain words yan na ginagamit na kahit iba yung words sa original, the same pa rin sa English yung ginagamit. Ganun. So, yung lover's view, iba po yan. Ganon din sa Vedas. Yung iba nakafocus sa ritual, yung lovers nakafocus po sa relationship yan. So yung representative sa lovers is yung sadhu. Ang tawag natin, ulitin ko, yung sadhu, yung mga prophet, messenger, mga saints, or mga guru, acharya, or mystic mentor. Sila yung mga focus ng lovers view. Kasi nakikipag-relate ka sa gamit, hindi naman gamit as gamit, kundi nag-act in accordance, or sabihin natin na para siyang yung papel niya, siya yung mag-represent sa Godhead. So kaya pumapasok yung divine or sacred prostitute kung sa babae. Siya yung mag-act as a goddess mother sa relationship. Pero ang ano dyan is, siyempre bata ka pa, child ka, daughter or son, hanggang maging man at saka woman. Okay, so ngayon dyan pumapasok yung iba't ibang mga congregation or community, which ang tawag na iba is church. Pero actually, parang fraternity yan, secret fraternity, brotherhood, or parang barkada o katropa ang tawag dyan. Yun yung church. Hindi actually structure yung church, kundi yung mga taong nakakaroon ng nakikiisa ng yung pananaw. Okay. So ngayon, yung analytical ngayon is dito na yung papasok. Minsan dito nanggagaling yung problema sa relasyon. Kasi masyado tayong analytic. Masyadong righteous yung ginagamit natin na point of view o worldview. Zeitgeist ang tawag nila dyan. Dapat kung ganito ako, ganito ka rin. Dapat kung ikaw babae, ganito yung gawin mo. Dapat kung ikaw lalaki, ganito yung gawin mo. Kung LGBTQ ka, ito yung gagawin mo. Dapat. Ito yung dapat. Dapat mali. Dapat tama. Yan yung tree of good and evil na sinasabi natin. Yung lover's view or tree of life na tinatawag natin, ito yung yung paano ka ba nakikipag-relate sa isang tao na lover mo. Pag nagkamali ba siya, anong gagawin mo? Batukan mo ba? Tadyakan mo? Suntukin mo? Ano ba yung ginagawa ng isang lover? Makikita mo ngayon dyan. So, kung ano yung pananaw mo, perspective mo, worldview mo, ganyan din yung makikita mo na understanding sa mga verses sa scripture. Ma-Bible man, ma-Vedas man, ma-Quran man. So, kung righteous view ka, punishment-oriented, dapat kang magbayad sa kasalanan mo. Yung lover's view naman is pag nagkasala is dagdagan yung pagmamahal. Kasi bata pa masyado. Hinog pa. Baka kulang yung kaalaman. So, ganun po yan. So, bakit po sinasabi ko yung ganito? Dahil po, minsan nakikita ko, naobserbahan ko, at saka may nalalaman ako na minsan hindi nakukuha yung
yung mga sinasabi ko. Kasi actually pang analytic na yun ang ginagamit ko na level. So minsan yung iba is pang elementary at saka sa pang ano lang first, second na level. So ito po yung reason na sinasabi ko ngayon ito. First at saka second na level. Kaya nga encourage ko kayo sa mga nakikinig, mga mamshi, beses, ladies in red, ate matanda at saka bata, mga handsome, tall and dark na guys yan, mga maputi at saka maitim, LGBTQIA, magbasa po kayo. Subukan nyo pong magbasa. Kahit hindi nyo po naintindihan, basahin nyo ng basahin hanggang matapos nyo pong basahin. Tapos, ulitin yung basahin. Kasi yung Bible po, example, isang taon lang naman po tapos na yung basahin. Sa case ko po, ilang beses ko na yan nabasa, iba-iba na yung translations na binabasa ko, tinitingnan ko sa mga original niya, tinitingnan ko yung mga works sinulat ng iba tungkol sa pananaw nila sa Bible or Scripture. So nakikita ko ngayon kung anong dogma yung ginagamit niya, kung righteous ba or lovers yung view na ginagamit niya. Kasi kung righteous po, talaga pong parang satanas yung mangyayari sa'yo. Alam mo yung mahal mo yung isang tao, tapos naging kalaban mo na sa bandang uli. Hindi mo naintindihan yung pag-start mo is lover, yung ending mo is righteous ka. Yun yung reason po, insight po. Bakit nalabas po si Adam saka si Eve sa Garden of Eden? Kasi yung Garden of Eden, tree of life lang po yun. Lovers paradise yun. Hindi po yun paradise sa mga righteous na tao. Hindi po yan pwedeng pumasok ng righteous na tao. So ngayon, yung pag-explain ko po, since the start hanggang sa end, lovers viewpoint po yan. Yung seal ni Solomon po, righteous na seal po yan. Pero yung ginamit ni Master Christ, the same din po na seal, pero lover's seal po yung ginagamit. Lover's ring na ginagamit. So, sana po is may napulot kayo dito, na kung nahirapan po kayo, may dictionary po at basahin nyo po. Kasi ang point ng stories yan, hero's journey po, lahat ng story sa Bible. Pinagdaanan ng mga tao para maintindihan nila yung totoong kulay o itsura o hugis ng pagmamahal. Tinuturuan tayo paano magmahal. Kasi yung mundo natin, hindi naman ito, hindi naman tayo namulat talaga sa agape or perfect love. Imperfect po yung love na nakita natin. So, akala natin, dahil imperfect yung love, walang perfect love. Meron pong perfect love. Kaya nga, nag-aaral tayo para maintindihan natin. Hindi para i-condemn, para hanapan tayo ng kasalanan. Hindi, para maintindihan natin yung isang klase ng pagmamahal na wala pong nakikitang kasalanan sa atin kahit anong gawin po natin. Kaya yung pagka-explain ko, kaya nga naging babae yung daan ng perfection. Kaya kayo mga mamshi, beses, ladies na rete, matandaan sa kabata, kailangan malaman nyo, madiscover nyo yung apotheosis, yung oneness with the mother, Goddess Mother, yung unlimited po, perfect na love. Kasi kung hindi nyo po magawa yan, hindi nyo po makikita yung nature ng Godhead po. Yung perfect man po, hindi nyo makikita yan dahil kulang po. Ganon yan. So, makikiisa yung perfect man sa perfect woman. Ganon po yan. Yun yung purpose. Gusto mo ng relationship, hanapin mo yung relationship na hindi ka magsisisi. Mamatay ka man hanggang sa susunod na buhay. Ito po yung pinaka-wise. Yung pinaka-na-wise pa. Ito po yung wise na decision. Huwag kang mag-settle sa victim mentality. Okay na to. Hindi po yan. Hindi po okay na to. Kasi yung taong nagmamahal sa'yo, yung Godhead po, hindi po nakadesign tayo sa okay na po. O, kontento ka na sa ganyan, hindi po. Hindi po yan yung design natin. Perfection yung design natin. So, kailangan mo hanapin yung agape or perfect love. Kung hindi mo mahanap, hanapin mo, syempre naman. Okay.
So, ganun po yan. So, ito, yung ginagawa natin is, humahanap tayo, gumagawa tayo ng daan na malaman ng iba na may perfect love pala, agape. Ito yung tinatawag nila sa Vedas ng mga Rasika Bhaktas, yung topmost devotees. Ito po yung kailangan natin. Kasi, kung pagmamahal lang po yung iiral, magbabago po yung hugis ng langit at saka ng mundo natin. Ganun po yan. Gusto po, yan yung hinahanap natin. Kaya lang dahil ang daming sagabal, challenges, barrier, ang tawag nila dyan is scandal. Na offend ka. Kaya hindi mo makita. Nagiging bulag tayo. Kaya nga kailangan ibuksan ng estado, ng prophet, messenger, or ng guru, acharya, or mystic mentor, righteous, truthful na tao, yung third eye natin para ma-plant yung seed sa heart natin. Kasi pag bukas na yung third eye mo, makikita mo yung perfect relationship. Pag na-plant yung seed ng agape, yung sweet melody, salin nyo na lang si melody dyan, makaka-interact ka, makarelate ka sa isang tao na gamit yung perfect love. At saka maramdaman mo yung perfect love. Yan yung reason. As of the moment, sa ngayon, libro lang muna pagtiyagaan natin. Pag naintindihan na po natin, dahan-dahan, pwede na tayo makirelate sa kapwa natin. Ma'am She, Beses, Ladies in Red, ating matanda sa kabata, babae ka man, handsome, tall, and dark na guys yan, lalaki ka man, maitim ka man, at saka LGBTQA, hindi alam kung ano yung preference mo. Ang kailangan po natin is agape or perfect love na maging Rasika Bhaktas tayo. Perfect lovers po. Wala pong nakikita ibang bagay, kundi yung perfect love lang. So, I hope so may napulot kayo. Itong konting explanation na to kasi parang na-notice ko parang hindi nakuha ng iba. Akala ng iba, righteousness yung tunuturo natin. Although ginagamit yun na words minsan, pero hindi po yung point natin. Love po yung ano natin. Ang focus natin. Hindi po righteousness. Hindi po mali, hindi po kapalpakan. Okay na po kahit wala kang makeup. Kahit na hindi sexy yung katawan, okay na po yan. Pero syempre naman, kailangan mo maging maingat sa health mo. Kasi tumataba ka dahil hindi ka careful sa health mo. Naging sakitin ka. Okay. So, sana po is nakadagdag into ng aral kasi after dito, ibabalik na po natin yung level ng explanation na ginagamit natin dati. So, salamat po sa time nyo. Hanggang sa susunod nyo po, sana sa mabuti lang tayo. Thank you po at bye-bye.